Sa ngayon, inaantay ko na lang na bumalik ang aking mga disciple. Bumalik na sila, no, Master Wukong. Bumalik na ang nakakatandang kapatid. Oo, alam ko. At hindi lang yan. Master Wukong, halika dali. May malaking sorpresa. Sige, parating na ako. Kung tama ang mga kalkulasyon ko, dapat na ibalik na nila ang pinahahalagahang bisita. At napaisip ako kung ano kaya ang sinasabi ng aking kalbong kausap, kahit kalbo rin naman ako. Grabe, binunot niyo ba yung sagradong puno? Ang sagradong puno sa templo ng Kung Tian ay ating kayamanan, ngunit ito ay tuluyang nabunot. Teka muna, may mali, parang hindi ito ang sagradong puno ng ating templo. Rochen, saan mo nakuha ang sagradong punong ito? Hindi mo naman ito hinukay mula sa ibang templo, di ba? Hindi natin pwedeng basta-basta gawin ang mga ganitong bagay. Hindi ba't sinabi mo sa amin na pumunta sa bayan ng Yuhang upang maghanap ng mga oportunidad? Hindi ito ang uri ng oportunidad na gusto ko, ngunit nagulat ako nang makita ko ang isang lalaki sa harap ko. Agad ko siyang binati, at agad niya din naman akong binati pabalik. Master, ito ang tagapagtaguyod na nagbigay sa akin ng sagradong puno. Nagkataon na nakilala ko siya sa labas ng pintuan ng bundok kanina lamang at nalaman ko na dumating siya upang bumisita. Hindi nakapagtataka, ito ang uri ng oportunidad na sinasabi ko, natakot ako hanggang kamatayan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng sagradong puno, mahal naming mga tagapagtaguyod. Dahil galing kayo sa malayo, sundan niyo ako sa bulwagan ng mga panauhin para magpahinga. Rochen, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pangangalaga sa sagradong puno. Siguraduhin mong magugat ito ngayong umaga, kaya ito ang sagradong puno niyo. Dapat sinabi niyo kaagad, sana binigyan ko pa kayo ng mas maraming ponla, kaya ang bagay na ito ang kanilang sagradong puno. Mas madali nito ang mga bagay, kailangan ko rin namang humingi ng pabor sa kanila. Maaaring makatulong ang pagbibigay sa kanila ng mga panlang ito. Lahat ng pagnanasa ay parang tubig alat, mas nagpapakasawa ka sa mga ito, mas lalo nila. Magsalita ka ng malinaw, mayroon akong buong bakuran na puno ng mga bagay na ito. Gusto mo ba ang mga ito? Oo, salamat. Ipapadala ko ang aking disipulo mamaya, pumarito ako na may kahilingan, handa ka bang magbigay ng payo? Ang pagtanggap ng mga regalo ay mahusay. Ang pagtanggap ng mga regalo ay nangangahulugang handa kang gumawa ng mga bagay. Kaya si Chen Ru pala ang nagpadala sa iyo sa templo ng Kung Tian, kumusta na siya ngayon? Malusog pa ba siya? Mukhang maayos naman siya. Naku, magkakilala pala ang dalawang ito, amoy drama. Ayos, tungkol sa iyong tanong, alam ko na ang sagot. Lumilitaw ang dayuhang bituin, mahiwaga at hindi mahuhulaan, dahil dumating na rito ang donor. Sinira niya ang mga patakaran ng mundong ito. Alam ko ang gawaing ito, tiyak na nakilala ng mungheng ito ang aking pagkakakilanlan, tulad ng inaasahan sa isang master, nagsasalita tulad ng isang riddle master. Kaya ano ang dapat kong gawin? Hindi maaaring kunin ng iba ang pagmamay-ari mo, pagkakakilanlan, at hindi mo maaaring kunin ang pagmamay-ari ng iba, pagkakakilanlan. Dahil narito ka na, sumabay ka na lang sa agos at hayaan ang lahat na mangyari ng natural. Ibig sabihin ba nito na hindi ko dapat gamitin ng puwersahan ang kapangyarihan ng orihinal na may-ari? Naiintindihan ko na ngayon. Pinagsasama ang sinabi ng matriarch, mas sinusubukan kong gamitin ang aking panloob na lakas, mas lalong nahaharangan ang aking mga meridian. Pero napakalakas ko, at ang alam ko lang ay ang mga sobrang malakas na pamamaraan na iyon. Para itong pagkalas ng buhol, ang paghila ng malakas ay nagpapatibay lamang nito, kailangan mong dahan-daang paluwagin ito ng paisa-isa. Kung gayon, dapat akong magsimulang magsanay muli mula sa mga pangunahing kaalaman, kung maaari kong i-unblock ang aking mga meridian, kahit na hindi ko na maabot muli ang aking rurok, mas mahusay ito kaysa hindi magamit ang anumang kapangyarihan. Naiintindihan ko na ngayon, salamat sa paglilinaw ng aking pagkalito. Narinig ang mga salita ng master ngunit hindi lubos na naunawaan ang mga ito, natutuwa akong nakatulong ako sa iyo. Sa totoo lang master, sabi ng lahat na may espesyal na konstitusyon si Da Biaoliang, maaari mo rin bang tingnan siya? Berdeng pintuan ng bundok, labis ang gulat ko dahil kabalik ko puro patay ang nakita ko, higit pa roon, pumasok ako sa loob dahil may naririnig akong tao, na tila may hinahanap sa lugar.
At nakita ko ang isang lalaki na tila magnanakaw dahil sa hinahalungkat niya ang aming kagamitan. Kaya naman agad ko siyang tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Naghahanap ng mga kayamanan. Narito ka rin para sa mga kayamanan. Narinig ko na ang master ng berdeng pintuan ng bundok ay nakakolekta ng ilang mga kayamanan noon. Ngayong patay na siya at wala na ang berdeng pintuan ng bundok. Ang mga bagay na ito ay nakahiga lamang dito ng libre. Paano kung may natitira pang ilang magagandang bagay? Patay na si ama, at wala na ang berdeng pintuan ng bundok. Nagsisinungaling ka. Paano mamamatay ang aking ama? Malapit na niyang malusutan ng Marshall Saint, ang berdeng pintuan ng bundok ay isa sa 3 pangunahing sekta sa Yuhang Prefecture. Paano ito basta-basta mawala, ama? Ikaw ba ang anak ng taong iyon? Ang master ng berdeng pintuan ng bundok ay nakipagsabuatan sa kulto ng demonyo upang magsagawa ng mga demonic arts, hindi mo ba alam? Kahit ang Wuding sect ay nakisali sa pagpuksa sa mga labi ng kulto ng demonyo sa pagkakataong ito, ngayon ay isang tamang miyembro ng 3 pangunahing sekta, ang mga labi ng kulto ng demonyo ay patay na, at ang 3 pangunahing sekta kasama ng Ironclad sect ay naging napakaluwag sa pamamagitan ng pagpapatawad sa natitirang mga disipulo ng berdeng pintuan ng bundok dahil sa hindi nila alam. Habang labis naman ang aking pagkamuhing nararamdaman dahil sa aking narinig. Kung talagang hindi mo alam ang tungkol dito, mas mabuting palitan mo ang iyong pangalan at magtago, o mahihila ka sa gulo na ito, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang pakikipagsabuatan sa kulto ng demonyo ay hindi maliit na bagay. Dahil sa galit kong nadarama, walang pag-aalinlangan kung pinatay ang lalaking ito. Ang pagkamuhi sa pagpatay sa isang ama ay hindi may pagkakasundo. Huwag kang mag-alala, ama, tiyak na ipaghihiganti kita. Dahil sa nais kong ang maghayganti, ako'y naglakbay papunta kung saan namatay ang aking ama. Ako'y naglalakad-lakad na parang wala nang mapupuntahan, at nakakasalubong ko ang iba't ibang tao. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa tarangkahan ng luntiang bundok, hindi ba halata? Nandoon mismo ako sa eksena. Wala kang ideya, yung mga natitirang miyembro ng kulto ng demonyo ay nagtatangis, isang grupo ng mga tao ay nasangkot sa isang away, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, at yung mga martial artist na mukhang mga naglalakad na bangkay, kung hindi dahil sa batang yun na sumingit, baka namatay na ako doon mismo. Kaya naman agad kong hinawakan ang balikat ng isa sa mga lalaki, at nagulat naman ang lalaking hinawakan ko. Maaari mo bang ikwento sa akin ang nangyari noong araw na iyon? Sa isang magandang hardin, may tila nagsasanay, ako'y matinding nagsasanay sa aking bakuran, ngunit tila wala naman itong say-say. At muli akong nagpatuloy hanggang sa napansin kong tila masakit na ito sa aking mga kamay, hanggang sa labis na ang nadarama kong sakit sa aking mga kamay, dahil sa namamaga na ito. Habang ako'y napapaungol sa sakit hindi ko alam na may tao pala sa aking likuran. Wei, magkape ka muna at magpahinga. Salamat, Dabiao-liang, walang problema. Iniligtas mo ako, inalagaan mo ang kapatid ko, at tinuruan mo pa siya ng martial arts para sa pagtatanggol sa sarili, hindi ko kayang tumbasan ang iyong kabaitan. 2 taon na ang nakalipas mula nang umalis ako, at bukod sa iyo, wala nang natira sa bahay tuluyan na kilala ko noon, simula nang pumanaw ang mga magulang ko, ang kapatid ko na lang ang mayroon ako bilang pamilya. Simula nang mawala ang kanyang alaala, si Wei ay naging napakadirekta, pinupuri ang aking hitsura araw-araw, kaya ako nahihiya, ang pagdating mo rito ay nagpapagaan ng aking pakiramdam. Wow, anong bait na babae! Simula nang bumalik si Dabiao-liang mula sa templo ng Kung Tian, hindi na siya mahiwalay sa akin pero hanggang sa kahit na kumakain ako, ay basta-basta na lang na sumusulpot ang babaeng ito, at kahit na sa aking pagligo ay naruroon din siya, at pati sa aking pagbibihis naruroon din siya. Ano bang problema ng babaeng ito? Sinusubukan niya bang nakawin ang master ko? Nakakainis. Pero hindi ba't medyo dumidikit siya sa akin? Talagang nagtataka ako kung ano ang sinabi sa kanya ng munghing iyon. Habang ako na nais na maghayganti kay Wei ay nanatili sa mga damo. Kaya ito pala ang maalamat na Manager Lee. Sumpa kang traidor, tiyak na pinagkanulo niya si ama, at hindi ba't ang babaeng ito ay laging nasa panig ni ama noon? Ano bang espesyal sa lalaking ito?
Kahit unggoy kaya siyang patumbahin sa kanyang tindig, gusto pa niya ng sip-sip na tulad niya. Anong loser? Narinig ko na siya raw ang master ng batang iyon. Haha, malamang panakip lang. Bakit hindi na lang siya patayin muna, habang ako'y papasugod na, bigla ko namang naapakan ang isang sanga. Kuya Away, nagsasanay ka ba ng martial arts? Kaming dalawa ay nagulat nang marinig namin ang ingay sa damuhan. Siguro nabali ng hangin ang sanga. Taglagas na ngayon, mas malakas na nga ang hangin. Paano kaya nagkataon iyon? Malamang nabali ang sanga dahil nag-e-ensayo na naman ng martial arts si Kuya Away. Samantalang ako ay napamura sa sobrang kaba. Sumpak ang Ironclad Sect. Kuya Away, narito ako ngayon dahil sa paglitaw ng Susho Treasure Cave, binabanggit sa mga talaan ng isang kuweba sa hilaga ng Susho na nagtataglay ng mga kayamanan na hindi mula sa mundong ito. Mga kayamanan na hindi mula sa mundong ito. Tama, Kuya Away, dapat narinig mo na ang kasabihan, sa itaas ng ating mundo ng tao, maaaring mayroong isang immortal o banal na mundo, bagamat hindi ako interesado sa mga bagay na ito, sinasabi na ang kayamanan ay iniwan ng isang martial god. Teka, hindi ba't sinabi mong hindi ka pa nakakita ng martial god, kaya ko nasabi na chismis lang ito. Kaya pala, nakaka-interes. Kuya Away, interesado ka talaga dito. Oo, sa paglitaw ng Treasure Cave, lahat ng malalakas ay malamang na magmadali upang sakupin ang pagkakataon. Nagpaplano rin akong sumali sa kasiyahan, gusto mo bang sumama, Kuya Away? Sa lakas mo, Kuya Away, ang pagkuha sa kayamanang iyon ay dapat madali lang, kung makakakuha ako ng kaunting swerte mula dito, ang pag-abot sa Martial Emperor ay hindi na magiging panaginip lamang. Iniisip ko kung anong antas ang orihinal na katawang ito, kahit na hindi ito isang martial god, hindi dapat malayo, tama. Dahil may iniwan ang nakaraang martial god, tiyak na maganda ito. Kailangang agawin. Sige, kailan tayo aalis? Aalis tayo ngayong gabi. Gamit ang isang mabilis na kabayo, mararating natin ang lugar sa loob ng 4 o 5 araw. Ang bagal naman, okay lang ang 1 o 2 oras, pero ang umupo sa karwahe sa loob ng 4 o 5 araw ay magpapasakit sa puwet ko. Kailangan nating isaalang-alang ang pahinga ng mga kabayo, mahaba ang paglalakbay, kahit na may lightness skill, aabutin pa rin ng 1 o 2 araw, hindi ka namin pwedeng mapagod, Kuya Away, hindi na kailangang gawing komplikado. Kuya Zia, gusto mo bang maranasan ang high-speed flight? Mas mabilis ang lightness skill ni Xiao Shuai kaysa sa pagsakay sa kabayo. Ano ang pagkakaiba sa lightness skill? Ngayon habang kami ay naglalakabay, dala kami ni Xiao Shuai. Kuya Zia, ano ang pakiramdam? Master, hindi ako makahinga. Paano kaya kung ibaba mo na lang ako at lilipad na lang ako mag-isa?